Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Regional Mobile Force Battalion 1 naghatid ng food packs at nagkabit ng solar light sa pamilya sa Bangi, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naikanti ayuda ti pamilya maganaken na imontar ti solar light iti bagtengan da iti barangay Masikil iti ili ti Bangi, Ilocos Norte. Dediket bawen ti Ardis Impact Project pailaw nga impatungpal ti 101st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ang nakabase ti Bangi Patrol Base. Idadalwan ni Police Chief Master Sergeant Larry Flor Sagadraka. Kadwa ti Bangi Patrol Base iti miyembro ti Retooled Community Support Program iti bawen ti supervision ni Police Captain Jomar Muchong a company commander. Naikanda Mrs. Trix magana iti food packs ang naglaon ka dagiti grocery items, agraman ti hygiene items kinmay sa solar light anayon na silaw da iti rabi. Nagkukumunan dagiti kameng ti pulisya, ti ingatang da ka dagiti ayuda anaytad iti nasaw a pamilya. Napalausmet ti bragyaman ni Mrs. Magana iti tulong nga inpaay ti kapulisan iti Region 1 ang nakabase ditoy Ilocos Norte. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mahigit 2,000 magsasaka ng palay sa Balawan, La Union nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa RCEF program ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Agtultuloy ti panangipaay ti gobyerno ti tulong kadagiti manalon ti pagay tapno mapasaya ti produktibidad dagitoy ken mapaado ti matgaganda iti bayad ti liberalisasyon ti palusiya ti panagtagilako ti pagay ken ti kumarkaro ang epekto ti El Nino ditoy pagilyan. Itay lang napalabas alawas indawluan ti Departamento ti Agrikultura iti panakipagtinulong ti gobyerno lokal ti Balawan, La Union nga idadawluan ni Mayor Aleli Concepcion ti panakaiwaras ti 5,000 pesos kada maysa kadagiti 2,000 pitugasot 52 manalon ti ili. Paset pailang daytoy ti Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance ti Departamento ti Agrikultura. Ponteriya daytoy nga inisyatiba dagiti manalon tinaduma-duma a barangay ti uneg ti munisipyo, espesipiko dagiti nairehistro iti sidong ti Registry System for Basic Sectors in Agriculture muna RSBSA nga addan ti taltalunan nga agrokod ti 2 nga hektarya wenno na bababa. Napalalo matiragsak dagiti manalon na nakaawat ti tulong kiting karida nga usaranda na saya at tinaypay kadakwada tapno mapasayat pa iti kasasaada. Manipod RP Ago, Albert Kawile para kay Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Morongan. Agricultural materials ipinamahagi sa mga magsasaka sa bayan ng San Policarpio, Eastern Samar sa pamamagitan ng SAAD Enhanced Vegetable Gardening Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Inabot sa 44 nga mga parag-uma habong tuan San Policarpo ang nakabenepisyo gindumarang nga distribusyon hin mga agricultural materials sa Municipal Plaza han San Policarpo, Eastern Samar. Ini nga suporta ang mga parag-uma inahimugso ay larom hito na SAAD Enhanced Vegetable Gardening Program han Department of Agriculture. Din pinangunahan ang Office of the Agricultural Services or OPAS Borongan ang distribusyon hini. Ang kada benepisyaryo nakakarawat hin 20-liter capacity plastic drum, 20-liter capacity plastic jug, farm tools, sugadhan bolo, set hen rake, plastic sprinkler, pick matok, plastic crate, lain hinin tag-usaliwat kabaghin mga fertilizers, sugadhan complete fertilizer, urea fertilizer, ngan organic fertilizer. Panuyo na sabi ng programa nga makabulig nga mga parag-uma nga magina self-sufficient agon magkamay-ara seguridad hiton pagkaon hatag sa tagsa nga komunidad. Ngan sugad man maaghatira hiton sustainable agriculture. Tikang Didi, Hasyudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mga barangay official sa bayan ng Tomas Opus, Southern Leyte, isinailalim sa orientasyon sa mga programa ang serbisyo ng Department of Labor and Employment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel Bugnos. Ang lokal nga kagamanan sa Tomas Opus probinsya sa Southern Leyte nagpahigayong nag-orientation and reorientation sa mga programang serbisyo sa Department of Labor and Employment kon DOLE. Lakip na ang mga attached agencies niini kaniadtong Enero 18, 2024 sa DGM Covered Court. Kini nga aktibidad gigahin alang sa mga opisyalis sa barangay sama sa barangay kapitan, SK chairperson o mga barangay secretary sa 29 ka mga barangay sa lungsod. Tumong niini nga mapasabot sa mga opisyalis sa barangay ang nagkalain-lain nga mga programa o serbisyo sa mga buhatan ubos sa DOLE aron nga makatabang sa mga nanginhanglan nini ilabi na sa mga komunidad. Nagsilbi nga mamumulong ang mga heads of offices o mga representante nini sama nila ni Norman Victor Ordiz sa Public Employment Services Office sa Southern Leyte, Eda Ligaya Goyong sa DOLE Southern Leyte Provincial Office, Zoren Digerio gikan sa Overseas Workers Welfare Administration ug si Rolando Bade sa Technical Education and Skills Development Authority. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Labor and Employment Regional Office 10, Cagayan de Oro Field Office, nagsagawa ng tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged workers tupad payout sa 1,700 at 10 benepisyaryo ng Del Monte Bugo Cannery. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Ang Doletan Cagayan de Oro City Field Office ng gipanguluhan ni Provincial Director Emmanuel G. Toledo mipahigayon sa usa ka tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad payout sa ugot nga koordinasyon sa Barangay Bugo isip co-partner sa 1,710 ka benepisyaryo sa Del Monte Bugo Cannery nga mokabat ngadto sa 6.9 million. Matag benepisyaryo nakadawat og 4,050 pesos alang sa ilang pulo ka adlaw nga trabaho ubos sa maong programa. Ang mga benepisyaryo mao ang apektado sa pagbag-o sa schedule sa trabaho sa Del Monte Bugo Cannery nga miresulta lamang sa 24 ka adlaw nga kita. Ang kalihukan nahitabo bag-uhay pa lamang diha sa Del Monte Philippines Incorporated Bugo ni ining syudad sa presensya usab sa Doletan CDOFO PD Emmanuel G. Toledo, lakip na usab si TC Jasmine Alerta, Del Monte Bugo Cannery Labor Union President nga mao si Roland L. Rocha ug uban usab sa iyang kawani. Ikan dinhi sa Cagayan de Oro City kini sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga nakahanda na para sa magiging epekto ng El Nino sa sektor na agrikultura at pangisdaan sa naturang lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Preparaw ya el gobierno local de Zamboanga para na epekto del dry spell na sektor de agricultura y pesquería por causa na El Niño ciudades de año. Asigun con Assistant City Agriculturist Arvin Magdugo, i-activa el City Agriculture's Office con el Task Force El Niño de Marzo año 2023. Al mention ng Task Force na kundi si Massive Information and Education Campaign acerca de epekto del El Niño na mga sembrador y pescador de ciudad. I-aloka también al gobierno local más de 4.5 million de peso fondo para usa compra pesticides y liquid fertilizer na drought resistant na mga sembra. Asigun na pag-asa at pa-experience El Niño SMS kay ay tarda asa na mes de Pebrero este año. Desde la ciudad de Zamboanga, esa si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.